Sandali ito basahin ko lang itong comment. Sabi ni Alma, nag-live po si SP Cayetano ngayon kung gusto daw ni Remulla na isuspend si General Aplaza, dapat daw isuspend din si NBI. Ayan. Okay, partner BMR. Yun ang sinasabi natin, partner. Mm-mm. Ayun ang sinasabi natin dapat para maging parehas, di ba? Correct. Yan nga yung dapat. Kasi nga, ang hirap naman kasi na parang isa lang yung aanuhin mo, disiplinahin mo, dalawa ang dalawa ang panig di ba? Mhm. Okay, partner, ituloy ko ang komento Ituloy kanina mo. kasi doon yata nagurgur sa komento ko Tuloy mo yung Okay, mga kapartner, kabirada, ito ay napakaganda pong hakbang na naman nitong masigasig at talagang matalino, magaling nating lawyer ni Senator Bato na si Atty. Torion. Kasi partner, ako para sa akin, palagay ko lang, baka malaking chance na nagurgur na naman, di na gumagalaw. Tuloy lang. Malaki ang chance na itong si Senator Bato de la Rosa, this time baka panigan na po ito nito pong korte or nitong Korte Suprema, partner. Mhm. Sa kadahilanan, ito hindi ko naman po ito sabi nga sa Bisaya, pagbuot-buot ba? Oo. Hindi ko ito pagbuot-buot. Ito yung analysis ko lang. Hindi mo gawa-gawa. Oo, yun, tama. Sa Tagalog, hindi ko gawa-gawa lang. Ito analysis ko sapagkat may binayulit na itong isang grupo na ito Matatandaan natin, unang nangyari nang nag-file itong kasi ikalawang motion na ito, partner Oo. Parang nag-refile sila Mhm. Yung unang motion na ginawa ni Atty. Torion, na declare yon na walang nilabas na TRO ang Korte Suprema. Bagamat walang nilabas na TRO, naglabas naman sila ng ganitong decision na dapat within 72 hours, which is 3 days, ang magkabilang panig ay dapat sumagot, magkomento Mhm. sa tungkol dito sa minomotion or petisyon ni Atty. Torion para dito sa pag-block or pagharang nitong illegal na warrant of arrest kay Senator Bato na galing sa ICC. Now, wala pang komento ang kampo ni Senator Bato, wala pa rin komento ang kampo nitong inireklamo ni Senator Bato, ngunit itong kampo ng inireklamo lumusob na sa kampo ni Senator Bato. Mhm. Di ba isang maliwanag, mga kapartner, na isang violation na itong makikita? Kung ako ang Supreme Court, well, hindi naman po ako ang Supreme Court. Trespassing yan Oo. At hindi ko rin naman pinapangunahan. Ito'y kasya lang ito sa aking sariling opinion at analysis. Dahil dyan, pwedeng gamitin ito ng Supreme Court na violation nila. So, igagrant ko na ang TRO para kay Senator Bato dahil bida-bida na kayo Masyado kayong maagap, masyado kayong Di ba? Yun na yung magiging basihan ng Supreme Court. Kung ako ang Supreme Court, mga kapartner. Partner, re-rejoin lang ako doon sa sinasabi mo na tama ka, dapat maglabas ng TRO. Pero ako, ang nakikita ko, marami kasi ang nagtatanong sa akin, Brother Dan, Sir Dan, Brothers Travelers, bakit po NBI ang ginamit ngayon at hindi po mga kapulisan ang ginamit para i-serve yung warrant of arrest? Okay, ganito po yan. No, kasi ang nakikita po kasi mga kabayan, ng ating mga kabayan ngayon, ang tanong ko nila, yun nga, nung kay Tatay Digong, wala naman po yung NBI. Kung hindi po talagang PNP, ang mga PNP at saka yung mga sundalo AFP ang nando doon kasi dahil sa Villamor. Ngayon, dito, bakit daw po puro NBI ang ginagamit? At ngayon, ito ang sasabihin ko lang ang nakikita ko. At parang bulag daw ho mga kabayan, ito ho nga PNP. Talagang, ako sabihin ko talagang bulag. Wala talagang alam ho mga kabayan, ito si John Vic. Tungkol sa warrant of arrest. Grabe. Wala rin ho, ang PNP tingin ko, wala rin ho silang alam sa warrant of arrest. Kasi kung may warrant of arrest yan, i-implement talaga nila. Ayun. Not unless talagang bulag sila, wala silang may mahawak na dokumento, hindi sila makakakilos. Ngayon, ang may hawak daw po ng warrant of arrest ay etong si Trillanes. Kaya nga tanong ko dito mga kabayan, sabi lang nga sa press conference mga kabayan ni Senator Peter Cayetano, sa 5 daw pong sinabi po ni Director Attorney Melvin Matibag, sa 5 daw pong sinabi niya ayon sa press conference po ni Cayetano ay 6 ang mali. Aray ko. Yan ang sinabi niya sa press conference binanggit niya yan na sa press conference niya at inisa-isa niya mga partner yung mga mali.
sabi niya, ipapakita raw, ibibigay sa kanya yung warrant of arrest. Hindi, wala daw, walang bumalik ng warrant of arrest. Kaya nga, ang nakikita ko dito, ano ho, ay may reward kaya, may pabuya, maleta kaya ang NBI. Uy, Kaya ho sila ho ang nagpupursige na kidnapin po itong si Senator Bato de la Rosa. At tanong ko lang po sa ating otoridad, mhm. sa isang sibilyan na wala na pong katungkulan sa Pilipinas, sa gobyerno, may hawak po na warrant of arrest, anong kapangyarihan niya na utos-utusan ho itong mga NBI na hindi naman po dumaan sa tamang legal na proseso ng Korte ng Pilipinas at ngayon ay may hawak daw na hiniram na warrant of arrest, ito hong si Ginoong Trillanes. Ang tanong dito, ano po kaya ang kasong pwedeng isampa sa taong sibilyan na nagdadala po ng warrant of arrest at nagpapa-aresto po ng tao na ang dalang arrest warrant ay galing po sa banyagang korte? Yun. Partner, no? Komentuhan ko lang rin itong pinag-uusapan natin, itong ang tungkol nga sa paghahain ng panibagong urgent motion ni Attorney Torion, ano ho, mga sa Korte Suprema. Ito ay dapat mag-grant sana, sana ibigay ito ng Korte Suprema at pagbigyan ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa katauhan ni Attorney Torion and Partners law firm na itong inihain nilang panibagong urgent motion, sana'y mapabigyan mga partner dahil si Bato de la Rosa, si Senator Bato, wala pa naman talagang arrest warrant. Wala pang kaso. Although mayroong arrest warrant, pero buhat yun sa ICC. At ang ICC nga, di ba partner, alam naman na nating lahat yan. Hindi na naman natanga kasi ang tao na walang karapatang manghimasok ang ICC sa ating bansa. Dahil gumagana ng maayos ang ating justice system. Maganda ang justice system sa ating bansa. Talagang gumagana ng maayos. Although mayroong arrest warrant, pero hindi naman yun galing sa local court. Hindi mismo sa Pilipinas. So sana pagbigyan ng Korte Suprema itong inihain ni Atty. Torion para huwag maaresto si Senator Bato de la Rosa. Ayun mga partner, okay na ba tayo dyan? Tumungo tayo dito sa isa-isa pang pag-uusapan natin mga partner. Itong tungkol naman sa di umano'y ayon sa USAA si Senator Bato de la Rosa, ito nga ibinunyag, yan nasa ating titulo, ibinunyag ng USAA na nasa PNP custody di umano si Bato de la Rosa ayon ito sa USAA. Ibinunyag ni Acting Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca na lumutang ang ideya ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ilipat na lamang siya sa kustodiya ng Philippine National Police imbis na manatili sa proteksyon ng Senado. Ayon kay Aplasca, sinabi umano ni De La Rosa sa PNP chief na maaari siyang ilagay sa isang kwarto sa custodial facility ng pulisya na tinugunan naman ng biro na ito ay isang kulungan. Nagkatawanan umano ang mga opisyal sa naturang palitan ng pahayag. Sinabi rin ni Aplasca na hindi pa pinal ang anumang desisyon at patuloy pang pag-aaralan ng PNP ang naturang mungkahe. Si De La Rosa ay kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng Senado matapos lumutang ang isyu kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pero ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga partner, wala na nga, umalis na nga at tinanggihan niya na, inayawan niya na itong protection na ibinigay sa kanya ng Senado. Mga partner, ano masabi niyo dyan? Una, parang nagkakabiruan dito na talagang kung titignan mo, parang lumalabas dito na ang nagiging protector ho ni Senator Bato de la Rosa, yung PNP. Pero pabiro lang ho to, wala ho katotohanan to. Wala ho tayong factual dito. Wala ho itong, kumbaga biruan lang ito. Pero mas gugustuhin ko hong komentuhan, mga kababayan, yung protective custody from OSAA. Kasi ang tanong dito, may pananagutan ba itong Sergeant at Arms sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa
diyan sa OSAA. Okay. Tandaan ho natin, humingi po ng, balikan natin, humingi po ng kustodiya si Senator Bato de la Rosa sa Senate President sa Senado. Mhm. At pribileyo niyan. At bilang pagprotekta, ang puprotekta diyan yung mga guard, yung Sergeant at Arms dito. Ngayon, sa pag-alis po ni Senator Bato de la Rosa, whether nagpaalam man to o hindi, ay nangangahulugan po na tinatanggal niya na ang pribilehiyo ng pagpuprotekta po ng Sergeant at Arms sa kanya. Kung yun ho ang dahilan ni Ombudsman Boying Rimulya na nirekomenda ho ng suspension, ito hong si Sergeant at Arms, yung ang pangalan, Si Mau Aplaska. si Oplaska, Aplaska, ay hindi ko Aplaska. nakikita may violation ito. Oh. Kasi tingnan nyo, kung ganun pala, yung dapat palang naunang chief dyan, dapat papanagutin din pala at imbestigahan. Kailang inunahan na ng nag-resign Tandaan nyo nung pinaghahabulo si Senator Bato de la Rosa na di umano'y hinuhold siya at pinapasok ng dating Sergeant at Arms. Kung titignan ho natin mga kabayan, pareho ho silang chief dyan. Yung isa, ang pagkakaiba lang, yung isa, nag-resign na lang dahil sa kahihiyan. Ito naman po mga kabayan, hindi nag-resign, pero pinuwersa po na suspendihin ng 6 na buwan. Ngayon, ito nakikita ko dito. Sa akin pananaw, opinion, wala pong nakikitang masama, mali ang ginawa po nito pong Sergeant at Arms na to. Bakit? Tandaan po natin, kung umalis po siyang walang paalam, ay na kay Senator Bato de la Rosa po yun. Mhm. At hindi na hula alam kung paano siya nakaalis dyan. Wala pong pananagutan at dapat panagutin dahil wala naman pong kasalanan at wala pong warrant sa Korte ng Pilipinas at dapat tong isilbi at katakutan Senator Bato de la Rosa. At ito hong OSAA. Tanong mo dito, anong ground Ayun. para masuspindi? Dahil nag-warning shot ka? Dahil nakaalis Senator Bato de la Rosa? Di ba? Yun ho ang naglalaro sa kaisipan ko mga partner. Partner Bimar. Oo. Alam nyo, itong sinasabi na maaari daw lumutang itong idea na si Senator Bato de la Rosa ay ilipat na lamang sa kustodiya ng Philippine National Police imbis manatili sa proteksyon ng Senado. Sa nangyari dito sa Senado ngayon, sa totoo lang, para sa akin, lalo nga si Senator Bato de la Rosa ay galing din siya dyan sa hanay ng PNP. Mas maganda pa siguro nga doon siya talaga. After all, alam ng PNP ang kanilang ginagawa kasi mismo ang PNP mga kapartner, may post po sila na basa ko kanina sa The Manila Times na mismo yung PNP, inaamin nila na wala po talaga silang warrant. Walang warrant kay Senator Bato de la Rosa. Walang warrant of arrest. So, siyempre, bilang isang PNP, isang alagad ng batas, sumusunod dyan kung ano yung mayroon talagang pinapatupad sa kanila. Mhm. Now, this time, hindi lang dahil sa kasama nila dati si Senator Bato, malamang dati pang boss nila si Senator Bato dahil nauna sa kanila, di ba? Pero hindi yun. Ang punto dito, si Senator Bato, wala pong warrant. Kaya kung halimbawa, dan man magtambay si Senator Bato sa kanila, walang illegal na ginagawa ang PNP at si Senator Bato. After all, si Senator Bato ay isa pang senador at walang kasong nakasampa laban sa kanya. Correct, oo. Kaya kahit man sabing idea biro ito, para sa akin, mas gusto ko pa. Lalo na nga, ang nangyaring untowards incident dito sa Senado. Dahil hindi ko naman sa tinatawaran, hinahangaan ko pa nga actually itong si Mau Aplaska dahil nga sa kanyang katapangan. Dahil alam nyo partner, ako para sa akin talaga, ito yung una kong nakita Ano? Kung hindi niya ginawa yung warning shot, malamang talaga nalusob sila dyan at nakuha sa Senator Bato de la Rosa. Malamang, oo. Sigurado. Kasi na-preempt sila Kumbaga, ay sandali. Akala namin hindi papalag dahil marami kami, di ba? Mhm. Kasi partner, may nabasa ko na mukhang si Senator Rubin yata ay i-modernize na talaga ang mga security ng Senado. Aba, maganda, oo. Tandaan natin partner tandaan natin, ang Senado ay isa po yung branch ng government na may co-equal na kapangyarihan sa executive at saka sa judiciary. Mhm. So,
kung titingnan natin, kung co-equal sila, abay dapat mayroon din silang ganong klase rin na kapangyarihan o lakas, pwersa. Armas. Oo, hindi naman para makipanggulo, kundi Oo. para dumupinsa lang Depensa. sa kanilang sarili. At this Mm. time, kahit masasabi nating poor ang kanilang kagamitan at ang kanilang depensa, pero dahil magaling itong si Mau Aplaska, naidepensa niya sa ganong paraan. At this time, naidepensa na nga niya, ang ginawa pa sa kanya, sa pa ngayon, ang kakasuhan. Paano nangyari yun? Mayroon pa tayong ganitong sindikato lang nakakagawa ng ganyang partner. Okay, Correct ka partner. dyan, partner. Sindikato lang. Oh, partner, magbabasa mo na rin ako ng kaunting komento. Dadalawa lang naman ito. Ang sabi nga nitong si Ernesto Wayan, kaya dyan sa ICC kinukulong na ang tao hindi pa guilty, sobrang paglabag sa karapatang pantao ang ginawa nito. Nililitis ka pa lang, ikinukulong ka na. Saan na ang hustisya? Dapat ang ICC ang mga suhan, ang sabi ni Ernesto. Sabi naman ni Amboy Wali, mabuhay Usaa Chief Mau Aplaska sa paggawa mo ng tama.